What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Chapter 171 ng One Punch Man. Many of you ay nagtataka kung bakit wala tayong chapter review ng Chapter 170. However, the only reason is that masyadong mema na lang halos ang nangyari sa chapter na yon. And to some Chapter 170 ng One Punch Man Up, ang only thing na nangyari sa chapter na yon was that mag-a-apply na itong si Garou, or most likely nagpupurso na itong si Garou ng isang path or career into herohood na para bang siya na ang papalit sa posisyon ni Silver Fang, which might mean na pagpasok pa lang niya ng Hero Association ay magiging na agad siyang S-Class rank 3, or maaari ding pumasok siya in a lower rank and ipahabol na lamang sa kanya ang rank na yon as he does good things. Now kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated sa ating latest chapter review releases. At para na din palagi kang updated sa recent timeline ng One Punch Man series. この男には俺の全てをぶつけたくなった。 Now proceeding naman sa chapter at hand, which is chapter 171 ng One Punch Man, may kita natin sa cover page pa lamang ang isang napakagandang art ni Tatsumaki in her very drippy clothes. May kita din natin ang title ng chapter na ito na The Last Guy I Wanna Run Into, which will be explained mamaya, and I guess hindi na nito kailangan ng explaining dahil as we go on sa kwento ng chapter na ito ay marirealize nyo na agad kung bakit ito ang chapter title. And one more thing nga pala, sa chapter cover page na ito ay nagkaroon ng isang napakalaking announcement na ang anime daw ng season 3 production ay na-confirm na, which means maaring early or late 2023 ay ma-release na or magsimula ng i-air ang season 3 ng One Punch Man. But proceeding sa kwento ng chapter na ito, makikita natin ang tatlong heroes which are most likely A-class, since makita nga natin ang Toad na ito na nakipaglaban kay Garou was an A-class ranking hero, which might mean na ang mga kasama niyang ito ay maaaring A-class ranking din. It seems ang nangyayaring ito ay isang pangyayaring nag-take place na before na ginawa ng Blizzard Group na pinamumunuan ni Fubuki. And since matapos nga ang napakatinding laban sa gitna ng Monster Association at ng Hero Association ay maaring nakapasok na itong si Saitama sa A-class ranking heroes, ay susubukan na naman siyang blihin ng mga heroes na ito without knowing his capabilities and without knowing na siya talaga ang tumapos ng laban. It just so happens na wala ngayon si Saitama sa kanyang apartment at ang tao ngayon na nasa loob ng kanyang room ay si King. King who is held in very high regards even ng mga heroes na nasa higher ranking. Kinatatakutan siya ng mga heroes na ito na dahilan kung bakit maging ang mga heroes na balak mambuli kay Saitama ay takot na ngayon. Habang sinasabing nandito daw siya ngayon sa apartment ni Saitama dahil hinahanap din niya si Saitama, however wala nga siya at maaaring nasa ibang lugar. From these early panels, masasabi natin na para bang lumipat na ngayon ng tirahan o naglipat na ng residence itong si Saitama dahil as we saw nga sa nangyaring clash na napakatindi sa gitna ng Heroes Association at ng Monster Association ay nasira ang buong C-City, including na rin ang apartment na kung saan ay naninirahan si Saitama at si Genos. And it seems hindi na-inform si King kung saan pumunta ngayon si Saitama at si Genos. Now proceeding naman sa susunod pang mga panels, babalik tayo ngayon sa Z-City na kung saan ay hinahabol ng Heroes Association si Pig God na umalis agad ng kanyang rehabilitation without telling the Heroes Association kung ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pagbubungkal niya ng mga debris o ng mga nakakalat na boulders sa Z-City na kung saan nag-take place ang napakatinding laban. From here onwards, makikita nating nakasurvive ngayon ang nag-iisa or maaring multiple na cell pa ni Black S. And as we can see, takot na takot siya ngayon at nagtatago dahil maaring wala na siya ng same potential at same capabilities na ginamit niya sa Great War na kung saan ay nakapag-transform pa nga siya papunta sa kanyang form na Platinum S. But nonetheless, mapapansin natin na talagang isang napakatalinong nilalang pa rin ni Black S kahit na hindi na siya ganun kalakas.
Si Pig God naman hindi nagpapapigil sa Heroes Association at patuloy pa rin ang paghahanap ng kung anumang hinahanap niya sa ilalim ng mga debris ng Z-City. Sinabi ng representative ng Heroes Association na buti na lamang daw at nalagyan nila ng tracker itong si Pig God dahil kung hindi ay hindi nila malolocate basta-basta kung nasaan ang location nito. They even took countermeasures, nagsama sila ng isang A-class ranking hero upang mapabalik lamang itong si Pig God sa kanyang rehabilitation dahil hindi pa talaga maayos ang kondisyon niya at na-expose siya ng napakatagal sa gamma rays na dahilan kung bakit dapat ay hindi pa siya nakakagalaw ng ganito kabilis. Subalit kung papansinin nyo sa panels ay napakabilis na talaga ng kanyang movement kahit na hindi pa siya fully recovered. Ang A-class ranking hero na ito ay nagngangalang Air at kung papansinin nyo, hindi talaga ang pagpigil kay Pig God ang purpose niya. It's more likely that gusto niyang patayin si Pig God, maaring para makuha ang trust ng Heroes Association at para umangat ang kanyang ranking sa Heroes ranking. However, it's not as if gusto naman ng Heroes Association na i-exterminate itong si Pig God dahil maaring araw-araw na lamang siya tumatakas upang maghanap ng kanyang hinahanap na sa ilalim ng mga debris ng Z-City. Although ganito na nga lang ang ginagawang violation palagi ni Pig God, sinabi pa rin ng representative na isang napakalaking pillar pa rin itong si Pig God dahil kahit naman anong mangyari isang napakalakas na S-class ranking hero pa rin niya at kailangan pa rin siya ng Heroes Association. Kaya sinabi na as long as possible ay gusto nilang maibalik lamang itong si Pig God sa kanyang rehabilitation upang makapag-recover na muna siya fully. With that being said, gumalaw ng napakabilis itong si Air papunta kay Pig God, having a thought in mind na masyado daw na spoil ang mga S-class ranking heroes na dahilan kung bakit naubos silang lahat ng nag-iisang hero hunter lamang. Judging from his thoughts and his actions, makikita natin agad na hindi talaga siya present sa nangyaring war at hindi din niya alam kung gaano talaga ka-terrifying ang naging form ng hero hunter na tinutukoy niya. Nabanggit niya na masyado na daw nag-fallen down ang pagiging majestic ng S-class ranking heroes to the point na halos wala na daw siyang nakikitang difference sa S-class ranking at sa A-class ranking heroes na tulad niya. So we had the idea na kung tatalunin niya si Pig God sa kanilang magiging laban, it's as if pareho na lang sila ng ranking at halos pareho na lamang silang lakas or maaring mas gusto niya pang patunayan na mas better pa siya sa S-class ranking heroes. Habang inaakit ni Air si Pig God sa isang duel ay kabadong-kabado naman ang Black S na ito na nakatago sa isang debris dahil may ipit nga naman siya sa isang napakatinding laban at hindi niya alam kung makakasurvive siya maging sa isang napaka-basic na hit. However, bago pa man lamang magsimula ang duel nila ni Pig God ay nakita nitong si Air ang evil natural water na napakaliit na compared sa evil natural ocean. Ngayon sinabi ni Air na hindi daw niya minamaliit maging ang mga walang kwentang bagay na ito dahil hindi naman niya kilala at hindi niya alam kung gaano na lamang kalakas ang evil natural water na ito regardless of its size as of now. However, it looks as if hindi naman talaga naghahanap ng laban ang evil natural water. However, binato niya ito ng kanyang boomerang and as a reaction sa kanyang hostility ay inatake din siya ng evil natural water, launching a very strong pressure ng water na bumuta sa kanyang boomerang at tumagos maging sa kanyang leeg, which might cause ng kanyang death na already agad. Nakita din naman itong si Black S na buhay pa pala ang konting part ng evil natural ocean na ngayon ay isang evil natural water na lang. Nakita niya ito at hindi siya makapaniwala na nakapag-survive pa ang parteng ito. However, matapos nitong atakihin si Air, ay hindi nag-aksaya ng oras si Pig God at agad siyang kinain. Hindi naman basta-basta magpapatalo na lamang evil natural water at kahit na nasa tiyan na siya ni Pig God ay nag-launch pa siya ng napakadaming barrage ng napakataas na pressure ng water na dahilan kung bakit nabutas ang ilang parte ng katawan ni Pig God. However, kilala naman natin si Pig God, hindi siya basta-basta mamamatay sa ganun lang and nabanggit din sa isang bonus chapter ng One Punch Man na si Pig God ay mayroong napakataas na regenerative abilities. Kaya surely hindi niya to iindain at within a small portion of time ay magre-regenerate na siya agad. Habang si Air naman ay nakalupasay na habang butas ang leeg at sinasabi ni Pig God na mas kailangang dalhin daw nitong representative ng Heroes Association si Air sa ospital instead niya dahil considering na may regenerative
capabilities nga siya. Habang sinasabi pa and adding more information into what he's saying na sinusurvey daw niya ngayon ang buong area ng Z-City dahil alam niya and maaaring may mga nakasurvive pang mga remnants ng Monster Association tulad na lamang ng nakasurvive na evil natural water that he ate just now, which means na itong si Pigad ay hindi lamang isang matakaw and malakas na nilalang or hero, kundi isang napakataas na intellectual na individual din dahil hindi nga naman siya nakakampante ng gano'n na lamang. Sinusurvey niya at sinusuyod niya ang buong Z-City para masiguradong wala nang natitirang threat sa lugar na yon. Kaya ito namang si Black S na nagtatago lamang sa mga debris sa Z-City ay nawala na ng option kundi ang umalis na sa lugar na yon dahil kung tatambay nga naman siya doon ay hindi malabong makita din siya nitong si Pigad before too long. Now kung iisipin natin, bakit hindi na lang labanan ni Black S itong si Pigad, diba? Dahil napakalakas niya to the point na maging si Flashy Flash nga ay binugbog nilang dalawa ni Garu. However, nabanggit nitong si Black S na kakaunti na ngayon ang stock niya ng kanyang cells. Hindi katulad ng kanyang prime way back nang nangyari sa war between ng Hero Association and ng Monster Association na may napakataas na amount siya ng cells, which made it possible for him to reach a very strong form na tinawag nating Platinum S na isang compression ng trillions ng amount ng cells niya. So strong na maging si Flashy Flash at si Garu ay natapatan niya maging sa kanilang speed. Going back to Pigad naman, hindi na daw big deal ngayon ang evil natural water dahil si evil natural water dahil na-digest na daw niya ito. Habang tumatakas naman itong si Black S palayo sa kung saan ay nandoon nagsusurvey, itong si Pigad ay nakita niya naman itong si Kalbo na buhat-buhat ang isang napakalaking portion ng building which might be a part ng kanyang apartment. Habang ito namang si Genos ay nakatingin sa kanyang sensei habang pinupuri na, "Ayos sensei, nakuha mong apartment natin." After seeing Saitama, natakot na naman agad itong si Black S at umiwas agad ng kanyang ulo. Hindi na siya ulit nagpeek pa, hindi na siya nagtangkang sumilip ulit sa sobrang takot dahil alam pala ni Black S na itong si Saitama ang tumalo. Sa cosmic fear, Garu na talagang kinatatakutan ng lahat dahil kung wala nga naman si Saitama sa scene, siguradong ubos na silang lahat maging ang mga monsters. This only means na hindi lamang ngayon si Genos ang nakakaalam ng tunay na lakas ni Saitama kundi maging si Black S. Habang sinasabi ni Black S na he's the last guy I want to run into. Now you know kung saan nanggaling ang title ng chapter na ito, na nangangahulugan labang na takot talaga itong si Black S kay Saitama dahil alam niya ang tunay na lakas at potensyal nitong si Kalbo. Bigla namang may parang napansin itong si Genos na dahilan kung bakit lalong natakot itong si Black S dahil akala niya ay siya ang napansin itong si Genos. However, makikita naman natin sa panel na isang napakalaking aso ang nakuha nitong si Genos and without a doubt, ito nga ay si Rover na agad rin namang napansin ni Black S. Within Black S's thoughts, naisip niya na talagang napakaliit na ngayon ang size ni Rover. However, kung titingnan natin, hindi naman siya actually ganun kaliit dahil mas malaki pa rin siya kumpara sa isang common or normal na aso. Naisip lang siguro nitong si Black S na lumiit na ngayon or para bang napaperceive niya na napakaliit na ngayon nitong si Rover dahil way back din nang nasa prime nga itong si Rover or way back nang isa pa siyang overgrown Rover ay isang napakalaking aso talaga niya compared sa actual size niya ngayon. Then naisip din itong si Black S na unlucky daw or napakamalas nitong si Rover dahil kahit na na-manage niyang ma-survive ang nangyaring war ay nakaharap naman niya ngayon ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Kaya being as selfish as he is, hindi man lamang inisip nitong si Black S na tulungan si Rover. Instead, inisip niyang i-take advantage na lamang ang magiging planong gawin nitong si Saitama and ni Genos kay Rover dahil ina-assume niya na papatay na nitong dalawang ito si Rover dahil iniisip niyang kalaban nga ang tingin ni Saitama at ni Genos sa asong ito. However, that was not the case dahil habang ina-attempt niya na ang tumakbo ng napakalayo ay bigla na lamang itinaas nitong si Saitama ang Rover na ito as if para bang isang normal na pet na aso lamang ang tingin niya kay Rover.
With his very high intellect, na-realize agad ni Black S na wala talagang intensyon itong si Saitama na patayin si Rover. And Saitama had a thought in mind nga na talagang gusto niyang kupkupin itong si Rover dahil itinitreat niya ito na para bang isang pet na natural na aso lamang. Saying pa nga na hindi daw ba ang mga aso ay isang man's best friend? Habang ito namang si Genos ay nagseselos sa aso na ito dahil alam na alam naman natin kung gaano siya ka-close ngayon kay Saitama. Ngayon gumagawa na ngayon ng rason itong si Genos para hindi kupkupin itong si Saitama si Rover habang sinasabing sa bahog o sa food budget pa lamang para kay Rover ay kakapusin na sila sa pera. However, hindi niya na ituloy na i-explain ang bagay na yon dahil bigla siyang may na-receive na call from the Heroes Association na urgently needed ng kanyang presence. Kaya nagpaalam siya kay Saitama na aalis muna siya for a moment para i-meet ang demand ng Heroes Association. Now with this very rare chance, naisip ngayon itong si Black S na wala na siyang ibang choice kung hindi ang sumama sa isang napakalakas na kalbo na ito dahil habang nagpapatuloy nga ang paghahanap at pagsusurvey ng Heroes Association sa mga remnants ng Monster Association ay maaaring makita din siya at some point. Kaya imbes na intayin na lamang niyang ma-figure out siya ng kalaban ay mas napili niyang mag-take shelter sa napakalakas na si Saitama kahit na napakataas pa rin ang risk na mahuli siya. And the bigger risk here is that kung makilala siya ni Saitama na isa siyang kalaban ay maaaring i-exterminate na siya right at the spot. Subalit wala na siyang ibang choice and may kita naman natin sa very last page ng chapter na ito na naglabas na nga itong si Black S habang nag-a-act na para bang isa siyang animal din. Attempting to get Saitama's attention as if para bang gusto din niyang maging isang pet nitong si Saitama habang nagpapanggap na isang unusual na animal lamang siya habang kitang-kita natin ang kaba ni Black S ngayon na mayroon siyang napakadaming sweat sa kanyang likuran. Ending the chapter with a very funny moment. Ngayon, what do you guys think? Maaari bang maging kakampi ngayon ni Saitama itong si Black S at si Rover? Dahil basing from the webcomic, magiging kakampi niya talaga ang dalawang ito. And si Rover naman, hindi naman siya actually ganon ka-complicated intindihin dahil sumusunod lang naman itong si Rover sa kung sino ang makita niyang malakas. Dahil as we saw nga sa previous chapters ng labanan ni Bang and ni Bomb, itong si Rover gamit ang kanilang combination of attacks ay sumit pa nga ito sa kanilang harapan as if tinatanggap ni Rover or ina-acknowledge ni Rover na ang dalawang ito ay ang kanyang bagong master na. And considering na hindi umaangal si Rover ngayon kay Saitama, it's as if kino-consider or ina-acknowledge na din ni Rover si Saitama as his new master. Ngayon kung tatanggapin din ni Saitama itong si Black S bilang isang pet o bilang isang alagad kasama ng kanyang buong team, it just adds up sa kanyang napaka-OP na members ng kanyang group. May kita natin na kung lalaki na naman o mag-turn na naman si Rover sa kanyang overgrown full form, talagang napakalakas ng Rover na ito na maging ang mga S-Class heroes ay nagkakaroon ng very hard time sa pag-deal lamang sa kanya. At isa pang napakatinding magiging kakampi nila dito ay si Black S. Paano na lamang kung makaipon na naman ng napakadaming amount ng cells itong si Black S to the point na ma-reach na naman niya ang amount ng cells na kinakailangan upang makapasok siya ng Platinum S. Siguradong magiging isang napakalaking threat na naman itong si Black S. However, kung kakampi na siya ngayon kay Saitama, it only means na magkakaroon ng napakalaki at napaka-strong na team na ngayon ni Saitama to the point na hindi niya nakakailanganing gamitin ang kanyang own strength para lamang i-deal ang mga bagay na ayaw niya at mga gusto niyang i-exterminate. However, I don't think na magiging kakampi nila itong si Black S. Si Rover actually okay pa dahil maaaring maging loyal talaga si Rover kay Saitama. However, si Black S ay hindi talaga yun ang plano dahil gusto lamang niyang magtago hanggang sa maipon niya ulit ang kanyang cells at makabalik ulit sa kanyang prime. Who knows? Kung ma-retain ni Black S ang napakaraming amount ng cells niya at makabalik siya sa kanyang Platinum S form or maaaring i-exceed niya pa nga, maaaring mag-retaliate siya kontra kay Saitama. However, that is unlikely dahil alam naman nating napakatakot
itong si Black S kay Saitama dahil nakita and very much aware siya ng kung gaano ka-OP ang lakas nitong si Saitama. So it's most likely na magkakaroon ng panibagong turn of events na hindi pa natin inaasahan. And I guess that's all para sa chapter 171 natin ng One Punch Man, with Rover being an ally and with Black S being an ally temporarily and hindi natin alam kung anong mangyayari in the future sa kanyang mga plans. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews sa One Punch Man. At para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng One Punch Man. I hope you had a great day and I hope you liked and enjoyed the video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.